submitted for the approval of the Midnight Society. I call this episode Pretty or Creepy. Welcome back to our podcast in this very special Halloween episode. Yes. Ako nga pala ang inyong scary Tito Alvin, na magbibigay sa inyo ng mga opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Mga opinyon at kuro-kuro tungkol sa iba't ibang problema ng ating mga storytellers kung saan nais nilang malaman kung ang mga desisyon nila sa buhay ay tama ba o mali. But for this special episode, it's going to be pretty o creepy. Kaya kung hindi ka pa naka-follow, follow us na and give us a 5-star rating dahil kung hindi, dadalawin kayo ng mga multong ligaw at i-remind kayo habang natutulog kayo na i-follow nyo ang podcast na ito at magbigay ng 5-star rating. Gusto nyo ba yan? Ha? Tulad nga lang nasabi ko kanina, so this is a very special Halloween episode and narinig nyo naman sa ating intro, di ba? Para sa mga Gen Z, mga younger listeners natin, yung sinabi ko sa simula before the intro music, galing yan sa isang hit TV show nung 90s na Are You Afraid of the Dark? Yan, alam yan ng mga magulang nyo. Yung mga millennial listeners natin for sure, alam na alam nila yan. Aminin nyo mga millennials, at one point in your lives, ginawa nyo yung nag-meeting kayo ng gabi with your friends, tapos nagkwentuhan lang kayo ng nakakatakot, nagpapanggap kayong members ng Midnight Society. Tama ba ko? Yep. Sa mga younger audiences natin na curious kung ano ang Are You Afraid of the Dark? Okay, search nyo lang yung mga episodes sa YouTube. Meron yan. Merong mga available na episodes yan sa YouTube. To be honest, hindi naman siya gatong ka-scary eh. Medyo may creepy vibes lang. May eerie vibes lang yung show. Pero it's actually meant for children. So maganda siya. Maganda siyang panoorin. Pero hindi tungkol sa Are You Afraid of the Dark ang topic natin for today. Pero connected pa din naman sa Halloween. Kaya, wag na nating patagalin pa and let's go to our next segment which we call Story Time. Good evening. Ako po pala si Fred. Nag-work po ako sa isang BPO sa Quezon City. Isa sa mga favorite kong events sa office namin ay Halloween. This is our chance to transform and design our office area into a different dimension depending on the theme. May premyo rin kasing makukuha yung pinakamagandang design. Hindi naman compulsory pero it adds to the effect na din kung naka-costume din kaming mga employees. Ito talaga yung pinakagusto kong part kasi I like dressing up during Halloween. The scarier, the better. Kinahalar ko talaga mga costumes ko every year. This year, our office theme is Disney After Dark. So we transformed one of the bigger meeting room into a Disney cemetery and lahat kami magkaka-team wore costumes ng isang Disney character pero scary. As in, scary talaga. Fake blood and all. Gusto talaga kasi namin makuha yung premyong cash prize. Part of the event is the annual trick or treat with kids. We can invite family members and their kids to attend the event. So I invited my sister together with her 2 kids na 6 and 7 years old. After watching the program, I told my sister na hihiramin ko muna yung mga pamangkin ko para mailibot sa office. Naisipan kong dalhin sila sa area namin para takutin. Pagdating namin sa pinto ng meeting room, kumatok muna ako sa pinto to signal my teammates na mayroong papasok para makapananda sila. Pagpasok namin ng room, nagsimula lang takutin ng mga teammates ko yung 2 kong pamangkin.
Sobrang iyak ng dalawang bata sa takot. Hindi naman namin pinatagal yung pananakot eh. Tsaka binigyan na lang namin sila ng madaming treats. Habang naglalakad kami pabalik kung nasaan ang sister ko, hindi pa rin sila tumitigil sa pag-iyak. When I returned them back to my sister, they are still crying. So my sister asked what happened. I told her na dinala ko sila sa area namin and natakot sa mga teammates ko yung dalawang bata. Nainis sa akin ang sister ko kasi bakit ka daw kailangan takutin ng mga bata. But in my mind, this is a Halloween event. What am I supposed to do? This event is supposed to be scary in the first place. Am I wrong in this situation? Ayan. Interesting ang ating topic for today. Pero you know what, TBH? Halloween din ang aking pinaka-favorite na event of the year. Apart from Christmas, New Year, Halloween talaga yung pinaka-inaabangan ko yearly. No? Kahit na matatakotin ako, magugulatin ako, Halloween talaga yung nilook forward ko every year. Especially nung nag-work pa ako sa corporate world. No, tulad ni Fred, gusto ko din yan yung mga nagko-costume for Halloween. Yan, bet na bet ko yan. Parang naging yearly event ko na yan noon nung nasa corporate world pa ako, nung nagtitrain pa ako, nung trainer pa ako. Madalas kong ginagawa yan sa office. So, ano na ba yung mga naging costume ko before? Na-try ko nang maging scary Hansel ng Hansel and Gretel. Yan, with fake blood and candies and stuff. Na-try ko na din magsuot ng isang malaking strawberry mask sa ulo. Naglagay na ako ng zipper sa mukha. Tapos may mga dugo-dugo. Yung parang zinipper yung mukha mo. Kasi nakikita na yung loob. Parang ganon. Tapos, yung medyo wholesome, yung medyo hindi masyadong nakakatakot. Na-try ko na mag Jack Sparrow ng Pirates of the Caribbean. Nakasuot na din ako ng Iron Man costume. Tapos, yung pinakahuli, ito pandemic na to Egyptian mummy na puro dugo. Ayan. Ipopost ko nga sa Facebook page natin yung mga pictures ko wearing those costumes para makita nyo. Okay? So, sa mga listeners natin na hindi ako kilala personally, ito na ang chance nyo para makita nyo ang itsura ni Tito Alvin in real life. May bigla tayong pa-face reveal. Okay. So, kung hindi ka pa naka-follow sa Facebook page natin, mag-follow na kayo para makita nyo yung mga dati kong Halloween costumes. Pero in fairness na-miss ko na din yung mag-costume. Kasi mula nung umalis ako sa corp world, wala na akong chance mag-costume during Halloween. Wala na kasi mga Halloween event na napupuntahan. I can still remember na ibang level din yung ginagawa kong preparation for those costumes. Yung bibili ka ng props, bibili ka ng materials, maghahanap ka ng costume na pwede mo ma-rent. Yan. Medyo magastos kung tutuusin. For example, yung Iron Man costume ko, nirent ko yon. Siguro nagbayad ako ng, hindi ko na maalala, pero around siguro 3,000 pesos para sa 1 hour and a half na rent time. Pikit mata tayo nagbayad ng 3K para sa costume na yon. For the love of Halloween. Another fun fact, ito medyo seryosong fun fact. Ngayon, alam natin Halloween is like event na nagko-costume tayo, trick or treats and whatnot. To be honest, ngayon sa Pilipinas medyo pasimula pa lang mga past couple of years, past few years, nagsisimula pa lang yung Halloween dito. Dati wala naman yan. Pero madalas siyang ginagawa sa States yearly. Pero did you know that Halloween actually originated from an ancient Celtic tradition to celebrate their New Year at the end of October? Medyo iba yung calendar noon sa ancient Celtic times, now, which is now I think Ireland na ata siya ngayon. So during that time, ang end ng year nila ay ang New Year nila ay end ng October. And it's also believed that during these days, ito yung transition ng summer harvest to winter. So yung mga autumn and fall season. And madami daw spirits ang gumagala during these times. Kaya yung mga tao noon, nagsusuot sila ng mga mask, animal hides, animal skin, para hindi sila ma-recognize ng mga lakwatserong spirits. Yan. And then all throughout the centuries, nag-evolve na yung event to the Halloween that we know now. Oh, Pak! May pakuyakim tayo dito sa podcast today. Chareng.
Pero let's go back to Fred. Naiintindihan ko naman, nagigets ko na he loves Halloween, like myself. And feel ko proud siya dun sa design na ginawa nila ng mga teammates niya. Alam kong effortful yun. Alam kong binuhusan nila ng sobrang daming effort and time yun. And he's so proud of that. Iba din kasi yung fulfillment pag may nakaka-appreciate ng efforts nyo. And ibang level yung appreciation and yung satisfaction kapag nag-enjoy sila kasi natakot sila doon sa ginawa nyong design ng area, no, o kaya sa mga costumes nyo. Pero ang tanong ko is, kailangan bang takutin yung mga pamangkin mo? Wala ka bang ibang office mates na pwedeng takutin? Bakit kailangan pamangkin mo pa? Okay? I totally understand kasi kung grown-ups yung dinala mo sa area nyo, di ba? Para takutin. Kasi they have the capacity to decide kung papasok sila o hindi. Ba? Kung nakita nila medyo nakakatakot, ayoko na. Ay, sige, go. I'll take the risk. Parang enter at your own risk. Pero yung mga bata kasi, parang very wrong. Unang-una, hindi natin sure kung gusto ba talaga nilang pumasok dun sa meeting room, dun sa area nyo. For all we know, baka napilitan lang din sila kasi tito kanila. Wala silang choice. Kasama ko tito ko, sabi niya, pasok kami dito. Di go. Diba? Makakahindi ba sila? Posibleng hindi na sila makahindi kasi tito kanila. And knowing na tito kanila, pinagkatiwalaan ka ng mga pamangkin mo na walang mangyayari sa kanilang masama or hindi sila matatakot or what not. Pero it appears that hindi ganun na nangyari. To be honest yung mga ganyang nakakatakot na bagay, traumatic yan sa mga bata. Well, of course, depende pa rin sa bata, depende pa rin sa paano pinalaki yung bata and sa mga life experiences ng bata. Pero in general, yung mga scary images na yan, may be traumatic, especially for young kids. Pansinin nyo, sa mga burol, usually walang bata. Hindi masyadong sinasama ang bata sa burol. Pag may aksidente or something on the road, hindi nyo pinapatingin yung bata kasi iniiwas nyo yung bata sa mga eksena involving death. Di ba nung bata kayo, ganun? Huwag kang titingin. Kasi nga, iniiwas kayo sa mga ganon. Because kids usually don't know how to differentiate what's real and from what's not. Especially if it's death-related. Hindi ko gawa-gawa yan Nabasa ko yan sa isang article sa livescience.com while I'm doing research for this episode. So, medyo nahihirapan sila to distinguish what's real and what's not. Okay, so pag Halloween, ganun din. Totoo ba yan o hindi? Ay, may multo dito, totoo ba yan o hindi? Ay, may puntod dito, totoo ba yan o hindi? May mga ganung bagay na hindi nila ma-differentiate. Pero ito, may iba tayo ng konti. Aaminin ko na sa inyo. Me personally, napaka matatakutin ko. Sobra. Matatakutin, magugulatin. Kaya hate na hate ko yung mga jump scare na horror films. Hindi ko talaga bet yung ginugulat. Ayaw na ayaw ko yan, promise. Mag-EFO tayo or friendship over tayo pag lagi mo kong ginugulat. Carry ko pa yung mga gore and slasher films tulad ng Saw. Yung Saw 1, 2, 3 hanggang 375. Yan. Okay sa akin yan. Walang problema sa akin yan. Pero yung 100% horror, yung mga Asian horror na mga The Ring, yung mga Shutter, Insidious, yung mga bago na ngayon, Insidious, The Nun, ay day! Kahit bayaran mo ko ng 1 milyon para panoorin yan sa sine, hindi ko yan gagawin. Ay wait, 1 million? Teka, pag-isipan ko. Pero gets nyo naman yung ibig ko sabihin, di ba? Tulad nung The Ring, nung sumikat yung The Ring, unang lumabas na yung Japanese version ng The Ring. Ano ba yung mga elements ng The Ring? May VHS, tapos may TV na medyo mababa yung placement ng TV from the floor, may balon, di ba? Tapos lalabas si Sadako doon sa TV. Sobrang takot na takot ako dyan. Alam nyo kung bakit? Doon sa original namin bahay sa Quezon City, meron kaming TV na nakalagay sa isang parang table na mababa. Sa ilalim nun, may VHS player. And ito ang clincher. Sa likod bahay namin,
may balon. So, sinong hindi matatakot, di ba? Knowing na napanood mo yun sa TV, napanood mo yun sa sine, tapos yun yung mga visuals na nakita mo, and then something in real life na medyo connected sa'yo, syempre matatakot ka, di ba? Sinong hindi matatakot doon? Ganito kasi tumatakbo sa isip ko eh. In my mind, for example, yung movie na Saw, alam ko naman na napakaliit ng chance na mangyayari sa akin yun in real life. Yung magigising ka na lang tapos may nakakabit ng contraption sa ulo mo, nakagapos ka na ng mga chains, tapos you have 1 minute para to do something to save my life. The odds of that happening to me in real life is very slim. Or baka nga 0% pa nga, baka hindi pa siya mangyari. Pero yung mga eksena sa mga horror films, for example, yung may makikita kang black lady sa likod mo habang nagsasalamin ka. O kaya yung pagsara mo ng refrigerator, may mukha doon sa gilid. Di ba ang freaky? Nakakatakot, di ba? Tsaka, sa isang araw, ilang beses ka nagsasalamin? Ilang beses mo binubuksan at sinasara yung refrigerator? Multiple times. So, meron kang image na pag sinara mo yung ref, baka may mumu dyan sa tabi. Every time isasara mo yung ref, maaalala mo yun. Tapos everyday mong gagawin. Sobrang nakakatakot. So, creepy lang sa akin yung ganong idea kasi lagi ko siyang ginagawa. Kaya hanggat kaya kong iwasan na manood ng horror films, iiwasan ko talaga. Pero, may instance na nakalasot eh. One time nanonood kami ng Marvel movie sa isang director's club na sinehan. So, pag director's club, usually 40 to 50 people lang yan. Pinapalabas na yung trailer. Nak ng pochi, yung isang trailer, horror film, hindi ko alam kung Insidious ata, hindi ko na maalala eh. Basta horror film. So, takip ako ng mata. Pero alam mo yung takip ng mata na hindi totally nakatakip. May konting uwang para paano makakasilip-silip ka. So, tinakpan ko yung mata ko, may konting uwang. Tapos, dumilat ako. Saktong-sakto pag dilat ko, jump scare. So, sigaw ang lolo mo. Sigaw ako. Promise. Tapos yung sigaw na mababa lang, na malakas, parang, hu! Ganon. Ganon yung sigaw ko. Tawanan yung mga tao sa sinihan. Nakakahiya. Alam mo yun, takot ka na nga, tinawanan ka pa ng mga tao. Kaya, forever kong sinusumpa yung mga horror movies na yan. Laki ng galit sa horror films. So, alam mo yun, ever since nung bata ako, matatakotin na ako. Tapos, nadala ko siya hanggang pagtanda ko. Imagine mo na lang ibang bata, di ba? Kung sa akin nga nangyari yun eh. Na from bata to pagtanda, madaling matakot. For sure, may ibang bata na ganun din. Di ba? And, ang mas nakakatakot dyan, eventually, baka lumalala yung sitwasyon for them kasi it might lead to anxiety. Especially kung wala masyadong guidance from their parents. Again, of course, depende pa din yan sa bata and sa guidance ng parents. Pero kung kaya namang iwasang takutin ang mga bata, iwasan na lang sana. Wag na lang silang idaan sa ganung klaseng environment. Okay? Nagagets ko din naman na it's kinda expected na may mangyayaring takutan sa mga ganitong event. Kumbaga, this is a Halloween event. This is what you signed up for. So, live up with it. Kumbaga, parang ganon. Kaya dapat, pag mga ganyang event, dapat laging may guidance ng parents na magre-remind sa bata na what they are seeing are not real. No, they are just fake. They are just costumes. Na every now and then, sinasabihan ng magulang na, hindi yan totoo ha, fake lang yan, doon na yan, costume lang yan for this event, walang ganyan in real life. Para ma-assure sila na, or ma-identify nila kung ano yung totoo, kung ano yung hindi. Yung dati kong program nung nasa BPO pa ako, yung mga theme namin sa Halloween, hindi scary. Iniiwasan namin magkaroon ng theme na scary. Parang yung isang theme namin is Disney lang, kahit anong Disney characters. Then the following year, superheroes naman. Walang scary stuff kasi nga, iniiwasan na matrauma yung mga bata. To begin with, ginawa namin yung event na yun para sa bata, specifically for the kids. So, bakit namin tatakutin, di ba? Kung gusto namin ng takutan, di kami na lang. Kami na lang magtatakutan, di ba? Kaya Fred, kung gusto mo talaga ng may scare factor,
kayo na lang ng mga adults, so yung mga office mates mo ang magtakutan, ang magulatan, kayo na lang. Huwag nyo lang idamay ang mga kiddos. Okay? If you get the satisfaction from scaring other people, kayo na lang ng mga office mates mo ang magulata, ang magtakutan. And kung gusto mo talagang takutin mga office mates mo, sabihin mo, madedelay ang sweldo. For sure, matatakot ang mga yan. Ewan ko lang kung di mag-iikot ang tumbong ng mga office mates mo. Tsareng. So, yun na nga, you must learn how to draw the line. Kung saan pwede ang bata, kung saan i-avoid natin ang mga bata para walang isyong ganito. Yes? Okay. We've reached the part of the podcast where we determine if Fred is pretty or creepy. The time has come for you to know your verdict. I will say that you, Fred, are creepy. Nowadays, Halloween is celebrated for us to have fun by scaring people. Pero sana, not at the expense of young kids. Let kids enjoy Halloween how they want to enjoy it. You, on the other hand, can enjoy Halloween with all your scary stuff, with all the fake blood and costumes, with adults who can differentiate what's real and what's not. Pero try to gauge din kasi minsan may mga adults din na may mga anxiety pagdating sa ganyang stuff. So, bottom line, just be sensitive sa mga taong tinatakot o ginugulat kasi for some, hindi okay yon. Ayan, so that's the end of episode 8, our very special Halloween episode. And again, if you don't follow this podcast yet, bakit? Bakit hindi pa? Please do follow us and listen to our upcoming episodes, and don't forget to share this episode or podcast using the hashtag PrettyPettyThePodcast. You can also follow us on Instagram at PrettyPettyThePod and in TikTok at PrettyPettyThePodcast. Follow nyo na din ang ating Facebook page by going to bit.ly/PrettyPettyThePodcast or just search for Pretty Petty the Podcast in Facebook. Share nyo na din yung most memorable Halloween costumes nyo. Ipapost ko sa ating Facebook page yung mga dati kong Halloween costumes. Then you can just tag along and poster Halloween costumes din kung meron kayo. And kung natatakot kang magpakita si Valak sa salamin mo sa bahay at gusto mong i-share dito sa podcast or isa kang brand looking for brand partnership and collaboration, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. Lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging creepy. And with that, I declare that this meeting of the Midnight Society closed. Bye!